Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes sa unang linggo sa karaniwang panahon, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang isang napakagandang balita kung ano ang maaaring mangyari kapag nagtagpo ang awa ng Diyos at ang pananampalataya ng tao. Ano ang ibig sabihin? Itong narinig natin ay kwento ng pagpapagaling. Sa simula, sinasabi, isang lalaking may ketong ang lumapit kay Jesus na nikluhod, nagmakaawa. Sa ganitong pagpapakababa, nahabag na awa si Jesus. Alam niya kung ano ang hirap na pinagdaraanan ng isang taong may sakit na ketong, lalo na kung alam natin sa kanilang panahon ano ang pagtingin ng mga tao sa isang taong may ketong. Talagang noon, ang isang may ketong pinandidirihan, nilalayuan, inihihiwalay sa kanyang mga kamag-anak at pamilya at kaibigan, at ina-isolate. At kung may pagkakataon ang isang may ketong ay mapapalapit sa grupo ng mga tao, malayo pa sisigaw na siya, may ketong, ibig sabihin sinasabi niya, ako ay may ketong, huwag kayong lumapit, huwag kayong makipag-usap, lumayo kayo sa akin at baka kayo mahawa. Ganoon ang sitwasyon ng isang taong may ketong sa panahon ni Jesus. Talagang nakakaawa ang kanilang kalagayan. Kaya, nang lumapit kay Jesus itong lalaking may ketong, binebreak niya yung rule. Hindi ka dapat lumalapit sa mga tao, lalo na nakikipag-usap sa mga tao. Sinaway nitong lalaking ito na may ketong ang batas na nagsasabi hindi siya dapat lumapit at makipag-usap sa mga tao. Pero kilala niya si Jesus. Nananalig siya na si Jesus lamang ang makapagpapagaling sa kanya. Kaya kahit na sinasabi ng batas hindi pwede, nagmakaawa siya, nanikluhod, lumapit kay Jesus. Simpleng salita na punong-puno ng pananampalataya. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. At dito, sa mga pagkilos at salita na ito, nitong lalaking may ketong, sabi ng Ebanghelyo, nahabag si Jesus. Hinipo ang lalaking may ketong at sinabi, ibig ko, gumaling ka. Kung sinasabi ko kanina na break nitong lalaking may ketong ang batas na nagsasabi hindi siya dapat lumalapit at nakikipag-usap sa mga tao, si Jesus din nag-break ng rule. Hinipo ni Jesus ang may ketong na bawal sa kanilang batas. Pero dito natin makikita kung ano ang ibig sabihin ng si Jesus ay mahabag sa isang tao. Kaya niyang lagpasan ang batas sa pangalan ng pagkaawa at pagkahabag. At sabay salita, ibig ko, gumaling ka. At noon ding sandaling iyon, ang lalaking may ketong na masatagal na panahon ay pinahihirapan ng kanyang sakit, agad gumaling. Kapangyarihan ng Diyos.
nangyari dahil sa kanyang awa at habag sa may sakit. Ibinigay sa isang taong nagmakaawa, lumuhod at nagpakita ng kanyang pananampalataya. Mga kapatid, sa maraming pagkakataon tayo rin katulad ng lalaking may ketong ay lumalapit sa ating Panginoon. At magandang pagnilayan itong kwentong ito sapagkat ang ginawang paglapit ng may ketong kay Jesus ay hindi biro sapagkat nagpakita siya ng matinding pagpapakababa at pananampalataya. At doon sa kanyang matinding pagpapakababa at pananampalataya, naawa, nahabag sa kanya si Jesus. Kapag tayo ba'y lumalapit sa Diyos para sa ating mga kahilingan, katulad ba ng lalaking may ketong, tayo rin ba'y tunay na nagpapakababa at nananampalataya? Na yung panalangin na inilalapit natin sa Kanya ay kayang-kaya niyang ibigay. Talaga bang nananalig tayo sa kapangyarihang ito ng Diyos na nagpapagaling? Talaga bang ang salita ng Diyos para sa atin na nagsasabi, ibig ko, gumaling ka, ay kaya nating panghawakan at paniwalaan?